Ang katotohanan sa usog o balis. Ang usog o balis ay isang paniniwala at pamahiin ng mga Pilipino na kung saan ay nakakaramdam ng pananakit ng tiyan, pagkahilo o pagsusuka sa pamamagitan ng pagbati o pagkibo sa iyo ng isang tao. Pinaniniwalaan ng maraming Pilipino na kapag ikaw ay nabati ng isang taong gutom o dili kaya'y hindi pa nakakapag-almusal ay ikaw ay mauusog. Dito'y makakaramdam ka ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka makalipas ang ilang sandali matapos na ikaw ay mabati. Ang madalas na nakakaranas ng usog o balis ay ang mga sanggol o maliliit na bata. Kaugalian na ng mga Pilipino na kada may papansining bata ay agad itong lalawayan. Dooy babasain ng laway ng bumati ang kanyang daliri at saka ipapahid ng pakrus sa tiyan ng bata. Minsan naman ay sa noo, braso o talampakan. Kung minsan naman ay nakakaligtaan na ang ganong paraan. Kaya kung sakaling makaramdam ng mga naturang sintomas ang bata ay agad itong pinalalawayan sa huling taong bumati dito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay agad namang gumagaling ang biktima. Hindi lang mga sanggol o bata ang pwedeng tablan ng usog. Maging ang may mga gulang ay nauusog din. At gaya ng sa bata ay kailangang malawayan ito ng huling taong nakausap nito. Subalit sa tiyan na ito papahira ng laway at hindi na sa talampakan o braso o sa noo. At muli sa hindi maipaliwanag na dahilan ay umiigi ang pakiramdam nila. Ang isa pang uri ng usog ay yung pagpuna mo halimbawa sa mahabang buhok ng isang tao. Na di umano ay kapag nabati mo ay pinaniniwala ang papangit na ang tubo ng buhok o dili kaya'y malalagas ang buhok. Kaya sa ganong pangyayari ay madalas sabihin ng mga Pilipino na pera usog upang makontra ang anumang hindi magandang mangyayari. Hindi lang sa magagandang buhok na pinaniniwalaan na pwedeng mausog. Kasama rin ang mga pananim kagaya ng mga bulaklak, gulay, puno at iba pa. Maraming mga Pilipino ang nagpapatunay na totoo ang usog, lalo't naranasan nila mismo ito. Maging ako man ay naging biktima ng usog noon at noong magpalaway ako sa taong kumausap sa akin ay sa hindi maintindihan na hiwaga ay damang-dama ko na unti-unting nawala yung pananakit ng tiyan ko. Subalit may mga pagkakataon na may nauusog ngunit hindi nila malaman kung sino ang nakausog sa kanila. Halos lahat naman ng mga posibleng kumausap sa kanila ay nagpalaway na. Subalit hindi pa rin nawawala ang sintomas ng usog. Sa ganitong punto ay malulunasan pa rin naman sa pamamagitan ng pagpapakulo ng damit ng taong nausog at kukuha ng kaunting tubig sa pinakuloang damit at ibubuhos sa ulo ng nausog. Siyempre, palalamigin muna ng kaunti dahil hindi pwedeng bagong kulo ang ibuhos sa ulo dahil malalapnos ka. Ang iba namang paraan para malunasan ng usog ay lumalapit sila sa mga albularyo. At dooy may itatapal, ibubulong o may ipaiinom sa yung tubig upang mawala ang usog. May uri din ng usog na hindi ka naman kakausapin o babatiin pero mauusog ka. Yung tipong nagkatinginan lang kayo o nagkatitigan ay mauusog ka na. Dito ay makakaramdam ka rin ng kaparehong sintomas. May mga ginagamit ang mga Pilipino na pangontra sa usog tulad ng porselas na madalas natin makita na suot ng sanggol. Kalmen de kontra na kulay pula na madalas din natin makita na nakapakot sa damit ng sanggol bilang pangontra di umano sa usog o balis. Sa ibang bansa ay evil eye hex ang tawag nila rito at para sa kanila ay hindi maganda ang dulot nito dahil maaaring magbunga ito ng kamalasan sa tao o kaya'y sakit. Kaya meron din silang ginagamit na pangontra na kung tawagin ay evil eye amulet. Pero naitanong nyo na ba minsan sa sarili nyo na paano nangyayari ang usog kung binati o tinitigan ka lamang ng isang tao? Kung iisipin ay parang may kung anumang magic na nangyayari kaya nakakausog at naapektuhan ng isang tao. Well, bilang paranormal researcher, paranormal investigator, and paranormal enthusiast, ay wala pa akong nakitang may nakapagpaliwanag ng tama na base sa paranormal na aspeto ang tungkol sa hiwaga ng usog.
Matagal ko ng hamon yan sa kanila na kung talagang sinasabi nila sa sarili nilang mga expert daw sila at kesyo maestro pa, ay bakit hindi nila maipaliwanag yung tila hiwaga sa usog. Galing lang din sa Google yung mga paliwanag nila na dinampot sa ibang site or author, pero hindi pa rin nila masagot yung tanong ko. Saka naisip nyo na rin ba yung sinasabi nila na kapag ikaw ay nakaranas ng mausog ay pwede ka na rin daw makausog? May narinig din ako na sinasabi ng matatanda sa amin na kapag ikaw ay nausog at hindi mo matukoy kung sino ang nakausog sa'yo, ay magpalaway ka na lang daw sa ibang tao na kakilala mo na malakas makausog para mawala di umano yung usog sa'yo. Walang permanenteng katawagan sa Ingles ng usog dahil hindi naman ito pinaniniwalaan ng medisina at agham. Para sa kanila ay isa lamang daw itong pamahiin. Sa paliwanag ng medisina ukol sa usog ay bunga daw ito ng bakterya o gas sa hangin na nalanghap mo na galing sa hininga ng kausap mo, lalo na't hindi pa nakakapag-almusal ang bumati sa iyo. Sinasabi ng medisina na ang taong gutom o wala pang almusal ay may gases o bakterya sa sikmura. Ito'y sumasama sa hangin at kapag nalanghap yun ng taong kausap ay doon na nag-uumpisa ang pananakit ng tiyan o pagkahilo na kung tawagin natin ay usog. Base naman sa pag-aaral na ang laway ng tao ay nagtataglay ng opyorpin na kilala bilang pain-killing effect, na kapag ang laway na nagtataglay ng opyorpin ay ipinahid sa bata ay tinitrigger nito ang biochemical cascade ng bata at ang katawan ng bata ay kusang gagawa ng antibodies at stress-reducing compounds. Kilala din ang biochemical cascade sa ibang katawagan bilang signaling pathway. Ganyan ang paliwanag ng medisina ukol sa usog. Well, wala naman akong tutol dyan sapagkat iyan ay dumaan sa pagsusuri at pag-aaral. Kumbinsido na ba kayo sa paliwanag ng medisina? Mahusay, hindi ba? Pero paano naman yung mga nabiktima ng usog na hindi naman kinausap dahil nagkatitigan lang or nagkatinginan? Ano yun? Tumawid sa mata yung gases o bakterya at pagdaka ay pumasok sa bibig mo o ilong? At paano naman yung nausog daw yung buhok? Nausog na halaman? Nausog na puno? Etc. Kagagawan din kaya iyon ng sinasabing gases sa tiyan o bakterya? O baka kagagawan na naman ito ng mga yokai? Malalaman yung lahat ang paliwanag sa susunod na video sapagkat may kinaugnayan ito sa susunod na tema na tungkol sa aura o human energy ng bawat tao. Sadyang mahabang usapin kasi ang usog kaya kinakailangan na maintindihan nyo ang bawat detalye para mas maunawaan nyo ng lubos. Ilalagay ko na lamang sa ilalim ng video na ito yung link na karugtong para hindi na kayo mahirapang maghanap. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang at maraming salamat sa matyaga ninyong panonood. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Antay Charlatan.